First, there was nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. Ah! Saan sasalo sa akin? Ako! Sasalayin kita! Kaya mo ba ako? Oo naman! Season 3 nga, kinaya ko eh. Okay, 1, 2, 3. Ah! Magsimula muna tayo sa very inspirational words for today. Mula sa gangsta sa Manila. O ano, mukha sa mukha, ngipin sa ngipin. Ano pinagsasabi mo sa kapatid ko? At kung sa show, ikaw ay nagapak, don't worry. Dito sa Inspection, ikaw ay pack na pack. This episode is brought to you by Absolute. Thank you, Absolute. This is your inspector with a precious heart, Precious Paul Nicole. And welcome to Sure. And for our finale episode, makakasama natin ang third Drag Race Philippines superstar. Ako yung first, ladies and gentlemen. After 10 weeks of intense and exciting competition, narito na siya, ang gangsta sa Manila, kuya sa pamilya. Tesha ay si Maxi, halos galapap. Ah! Ladies and gentlemen, Maxi! OMG! Hi, Max! Hello, Maxi! Hello, superstar! Okay, kamusta na and congratulations, Maxi! Thank you, Max. Siyempre, salamat muna sa pagpunta dito sa Inspection. Ikaw pa ba? Yes! Kaba naman! Just it's my honor to have you here beside me, superstar to superstar. Ay! Oh my God, ang saya nung pakinggan! Yes! Super Grabe, saya no? pakinggan. Meron ka ba munang gustong pasalamatan at batiin sa ating mga Inspectors? Siyempre, gusto kong pasalamatan ng mga Maxi babies, ang aking fans, ang family ko, and yung friends ko ng mga nanonood nitong Inspection. Yes. Fan din sila ng Inspection! Ay, thank you naman po sa inyo, mga Maxi baby. Correct! Thank you so much, guys. Sa lagi niyo pag-suporta sa akin, and siyempre, not just me, yung sister ko din, na si Angel. Yes, Yun at saka lang. yung third batch ng season ninyo kasi sobrang supportado siya ng mga tao, no? Correct. Kasi nakita, parang nag-reflect din. Sa loob ng competition, nagtutulungan din kami. Hindi kami masyadong nag-iiray-irayan sa isa't isa. Correct! Yes. We help each other para ma-uplift yung community. Di ba, Mix? I love you so much, Mix. Ang init agad ng sagot mo. Wala pa tayo. Dadating tayo dyan. Hindi, anong tawag dito? Totoo, lahat kami nagtutulungan sa loob. Kaya Yes. nakita ng mga tao kung paano kami nagtutulungan. Kaya tinulungan din kami ng mga tao para iangat ang ratings ng Drag Race Philippines. Yes! Gusto. And kayo ang #1 sa lahat ng franchise. Wow! Congratulations, Maxi. Thank Deserve you. and deserve. Thank you so much. Ano ang feeling na koronahan bilang the newest Drag Race Philippines superstar galing sa the best season yet of Drag Race PH? Sobrang overwhelming. Siyempre, unang-una, natalo nga ako dun sa Queen of the Universe. Parang ito yung redemption ko sa sarili ko. Correct. Na gusto ko ipakita talaga yung all ni Maxi. Kasi marami pa akong ibubugama, alam mo naman. Hindi lang ako magaling kumanta. Marami pa akong mayaambag, marami akong ilalabas pa. Siyempre, hindi rin naman ako matututo kung hindi dahil sa mga tulong ng mga O-Divas. Diba? O-Divas ang parang tumulong kung paano ko lalo ma-appreciate yung drag ko, kung paano ko i-discover yung iba ko pang talent, na lumabas ako dun sa comfort zone ko.
I love it. I'm so proud of you. Thank you, Ma. Sobrang nakaka-proud si Maxi, guys. As in, kung alam niyo lang kung ano yung itsura niya dati nang pumasok sa sa O-Bar. Like, day one, nakita ko talaga siya. Tapos look at her now. She is the newest Drag Race superstar. Ay, kwento mo kung saan mo ako unang nakita talaga. Una ko siya nakita sa gay bar. Galing ako na ng Baclaran, nagsimba kami ng kaibigan ko. Tsaka si Jolly. Nagpunta kami sa White Bird sa may Baclaran. Tapos sabi ko, nakita ko si Maxi naka-kinky na na The hair. Naka-ano ka na, nag-Donna Summer ka. Oo. Tapos naka-gown siya na sobrang fit, sobrang laki ng kadera niya. Sabi ko, ano ba ito bakla to? Parang galit naman to sa hips. O, diba? As in, sobrang laki. Iconic. Tapos sa weeks after, nakita kami sa O-Bar, nag-audition na siya. Basta naalala ko noon, nung audition mo, nasa Hong Kong ako. Tapos may nag-message sa akin, si Jed. Sabi niya, Be, may mag-audition, nag-Beyonce. Sabi ko, parang kilala ko yan. Nung sinadya sa akin yung picture, sabi ko, ay, go, ipasok niyo yan. Agad-agad na yan. Ganun siya ka-amazing yung journey na yun at saka yung story na kung paano ko siya unang nakita. Nag-tip ako sa'yo noon, bakla. Oo, man. Hindi ko sa akin 500. Diba? Noon pa man, napaka-supportive na ni Precious sa mga young queens. Correct. At ayun naman yung natutunan ko sa Salamat, inyo. salamat. Na parang wag ipagdamot. Lahat magkakaroon. Yes! Para sa lahat ng henerasyon, kung kinaya ko to, kakayanin mo. I love that lyrics. Pupunta tayo dyan. Ikwento mo naman sa amin ang naganap na lip sync for the crown. Planado ba lahat yun, pati yung pag-corona mo kay Angel? Actually, hindi. Ang plan lang talaga namin ni Angel kung sino ang magli-lip sync. Oo, for the crown. Oo. Siya ang gagamit ng crown. Oh. Kasi si Angel talaga, kay Angel talaga yung props na yun. So, dala niya yun? Oo, kasama yun sa costume niya. Kasama yun sa costume niya. Parang nung nakikinig kaming apat, si Angel nagpaplano, ako gusto, kasi lipad siya ng pangarap, so gusto ko lang siyang indahin, gusto ko lang siyang i-feel. Hindi ko alam na yung kapatid ko, may pinaplano pala. So, sabi ko, lumapit ako sa kanya. Ano ba pinaplano mo? Hindi siya nagkukwento sa akin. Sabi niya pa sa akin, baka ikaw kalaban ko, ha? Ay, shit! Hindi niya kinikwento. So, nung nararamdaman niya na towards the end na parang, ay, hindi ako sasama sa top 2, sinaya na sa akin yung plano niya. Na, eto, i-share ko sana sa iyo yung crown. Gagamitin ko sa anong props yung crown. So dapat siya magka-crown sa'yo. Oo. Ganun pala ang story. Tapos hindi niya alam na i-aakyat ko siya. So, kung ano yung ginawa niya doon, genuine reaction niya talaga yun. Hindi niya kasi alam kung magpapatawa siya o iiyak siya. Siyempre, hindi siya prepared. Oo, hindi siya prepared sa kung anong gagawin niya. So, gusto ko rin talaga makita niya. Gusto ko rin makita yung genuine reaction ni Angel. Kaya hindi ko sinabi talaga sa kanya. Tsaka hindi. Nung hinahanap ko yung crown, ito talaga yung totoong nangyari, ha? Habang naglilip-sync kami, parang nakita ko sa peripheral view ko, si Kiana, nagre-reveal na ng mga gamit niya. Wala akong i-reveal sa akin. Ito lang yung suot ko. Gown lang talaga. Partida. Partida ang tawag doon. Ito lang yung suot ko. Tapos, nung pumunta ako sa likod, ang tagal kong naghanap sa likod, Kasi, pin-reset ko na yung corona doon. Wala siya sa likod, nanonood, sa gilid. Nasa gilid pala siya. Hawak ni Angel yung crown. So, pagtingin ko sa gilid, burn up. So, mga inspectors, malinaw na si Angel pa lang may dala ng crown. Yes, siya po talaga ang may crown. Ang Hindi galing, po talaga ni Angel. So, parang mas, siguro, feeling ko, ano kaya yung itsura ng mga tao kung kayo talaga yung nag-lip-sync na dalawa. So, if ever kayo magtatapat, sino ang ika-crown? Feeling ko, sobrang galing din ni Angel, ma. Sobrang galing din ni Angel. And, kung papapiliin kayo, feeling ko mas pipiliin nyo si Angel. Kasi grabe yung energy ni Angel sa loob. As in, nakaka-GB, nakakadala siya kapag, alam mo yung kapag mababa na yung energy mo, malilift up. Kahit sa, confessionals. Queen of Confessionals siya, nilin natin. Queen of Confessionals si Angel. Ang daming ambag sa confessional. Ang daming siya, ano tawag doon? Narrator of the season. Correct. So, give ko talaga sa kanya. So, hindi ko alam kung sino pipiliin sa aming dalawa. Pero pag ikaw ang magdedesisyon, kasi alam ko si Angel, gusto niya siya eh. Oo. Pero pag ikaw ba, sis, bigay mo na sa akin to, ibibigay mo ba? Feeling ko hindi. Ano yung corona, te? Ang tagal ko. Mauna pa siya magka-corona sa'yo? Ay, wow, Angel. Ay, ang tagal, hoy. Ang tagal kong inantay to. Ang tagal kong pinagtrabahuan to. Though, sabay naman talaga parehas talaga kami nag-work hard para magkaroon ng corona. Pero, give mo na sa akin to, sis. Tsaka mas bata pa siya. Marami siyang pwedeng makuha. Correct. Opportunities. Naniniwala ako sa kakayahan ni Angel dahil balang araw magkakaroon din siya ng corona. Correct. Usapang Angel tayo.
tayo. First episode pa lang. Ang linaw-linaw na mahal mo talaga si Angel. Gaano ka ba mapagbigay bilang kuya sa mga kapatid? Sobra as in kahit wala nang matira sa akin. Basta yung mga kapatid ko nakikita kong kumakain, gusto ko complete. Ang aga naman ng iyak. Akala mo. Ang aga. Kasi nung lumaki akong hindi ganun kaganda yung buhay namin. So, mas masaya ako nakikita silang happy kasi hindi ko na-experience yun nung bata ko. Kaya I sacrifice my schooling, hindi talaga ako nag-aral. Nung nagkaroon ako ng trabaho na lang ako. Mas pinili ko na magtrabaho kaysa mag-aral kasi feeling ko doon ako mas makakatulong sa kanila. And bilang kuya, ang goal ko naman is magkaroon ng magandang buhay yung pamilya ko. So nung na-achieve ko na, yung nakita ko na dito may potential ako, matutulungan ko yung mga magulang kong magkaroon ng magandang buhay, mas inuna ko na yun. Ngayon, pag-aaral ko ni mga kapatid ko together with my sister. And sobrang happy ko na kahit pa paano, kumakain na kami ng mga gusto naming makain. Yes, and dessert. Hindi na lang toyo, mantika yung kinakain namin. So, ayun. Grabe, no? Kasi siguro magkaroon ng kuya ni... Ang aga po tayo. Ako gusto ko lang sabihin, parang magkaroon ng kuya na katulad ni Maxi, no? Na lahat kayang ibigay para gumanda yung buhay ng pamilya. Kaya naman blessed ka talaga ni Lord kasi nakita niya kung gaano kakabait na anak at kapatid sa mga kapatid mo. Thank you, Ma. Paano ba ang buhay ng isang batang San Andres, Manila? Sa San Andres kasi, Ma, parang lalaban ka para mag-survive. Hindi para yumaman. Para kumain ka sa araw na yon. Para makaraos. Para makaraos ka. Ganon kami sa San Andres. Lahat talaga may kanya-kanyang diskarte. Lahat matapang, lahat palaban. Growing up, yung kinakalakihan ko, parang na-observe ko yung ganong attitude sa buhay. Ganto talaga. Patibayan. Kailangan mong magtrabaho para makasurvive ka. Pwede kang trabaho nga ka. Correct, Ma. Kaya yung parang attitude natin and yung attitude ng tatay ko na nakuha ko, hindi talaga ako napapagod magtrabaho. Kasi the more na marami kang trabaho, the more na marami kang blessing. And pag marami kang blessing, mas aangat yung pamilya mo. Tsaka marami kang maishishare. Correct. No? Ayun yung natutunan ko sa San Andres. Pasabog, no? Nakakatawa kasi yung runway ni Ni Angel, oo, mukha lang talaga siyang magulo. May mga saksak. May mga saksakan, may mga bote. May bote, may mga dugo-dugo. Pero sa amin, sa San Andres, parang ayun yung isa sa mga nagpatibay sa amin. Hindi kami magiging ganito katapang kung hindi namin nakita yun, mong bata pa lang kami. As in, may nag-ride sa gilid namin, nagpapog lang kami. Bala kayo dyan magsaksakan, basta dito hapog kami. Na-experience kayo mga ganyan, tumira ako sa Mandaluyong. Di ba? Pero minimum masaya. Masaya naman. Di ako masaya. Nakakawindang kasi parang nasa 5th floor ako, nasa may sabi ako, tulong. Pagkakita ko may naglalakad na lalaki, may saksak dito. Nasa movie ba ako? Ganon! Weird! Yung mga ganon, tapos sabi ko, nangyayari pala talaga siya. Hindi lang siya sa pelikula pinapakita. Hindi talaga, Ma. Meron pa nga, sa amin hindi talaga nagtatagumpay ang sunog. Dahil kapag mga addict sa amin, dahil talagang alive 24 hours, may sunog kahit tamang hinahalagan. May nagpa-barbecue lang, may sumunod. Correct. Ganun sila ka-alert. Ganun sila ka... So, puksa ang apoy. Puksaan talaga sa San Andres. Hard. I love it. Correct. Ganon. Bata ka palang breadwinner ka na. Gaano ba kahirap nung nagsisimula ka pa lang sa showbiz? Sobrang hirap, Ma, kasi wala naman akong alam. Nung pumasok ako sa showbiz, parang naglalaro lang ako. Akala ko parang wala lang siya. Kasi bagets pa ako nun eh. Oo, nag-enjoy. Parang nag-start yun sa Well Time Big Time eh. So simula nun, parang kahit yung mga kasama ko nag-show yung mga artista. So hindi ko siya iniinda masyado. Hindi ko siya na-feel na pa. Feeling mo lang naglalaro ka lang? Oo, feeling mo yung naglalaro school mo? lang ako. Oo. Tapos doon ako naglalaro ng mga gusto kong laruin habang nagsishow ako. Ganun ginagawa ko. Pero yung buhay kasi namin talaga hindi naman ganun kadali din. Parang sa mga normal na Pilipino lang din. Pero maswerte ako kasi nagabayan ako ng magulang ko. So hindi ako masyadong nahirapan kasi nandyan lagi yung mga magulang ko for me. Lagi nila akong pinagsasabihan at pinapangaralan. So, hindi man ako naka-attend ng school. Mas pero maganda naman yung lessons na natutunan ko sa mga magulang ko. Nakakatawa naman. Sinong nakadiscover na kumakanta ka? Si Mama. Paano? Si Mama kasi mahilig mag-video okay sa bahay. Okay.
So parang bata pa lang ako, kanta-kanta na ako, together with my mother. On the Wings of Love pa yon. On the Wings of Love. Tapos siya yung nagtuturo sa akin. Tapos, kanta-kanta lang kami. Tapos sinabak niya ako, parang bagats ako, 3 years old. Sinabak niya ako sa barangay contest sa amin. 3 years old? Yes, ka na? May picture ako. Ayan yung picture ko. Oh my God. Ayan. Pasabog, 3 taon? Yes, kumanta na ako. Kinanta ko nun On the Wings of Love. Pasabog, ako ng 3 years old ako. Maglalaro lang ako sa bahay. Pero pasabog, so ganun ka-early na namulat sa competition. Yes, ma. Kaya pala laban na laban si Maxi. Correct, dahil. Pasabog. So mabalik tayo sa Drag Race bilang laban na laban ka. Nung nalaman mo makakalaban mo si Angel, na kapatid mo, ano ang una mong naging reaction? Sana galingan niya. Ganon. Oo, sana galingan niya. Sana ito na yung time niya talaga. Kasi ako, sumali na ako sa Queen of the Universe. Medyo kahit pa paano, may experience. Tsaka 3 years old, balik ko compete ka na, be? Sure. Medyo, may mga tao nang nakakakilala sa akin. Pero kasi si Angel, hindi ko naman pero wala pa talaga masyado. Wala masyadong... Nung interview niya, wala pa ako masyadong na-achieve sa life. Basta maganda lang po ako. Tangin na achievement yan. Ayun yung niya. Ayun yung parang amats niya. So, sabi ko, sana galingan niya talaga. Pero hindi ako disappoint. Kinalingan talaga ng kapatid ko. Muntik na mapauwi eh. Correct, ma! Just kidaykad. Pero nakakatawa kasi alam mo nung nag-review kami ni Lavinia, sabi ko, tinanong sila, kayo ba, in-expect niyo ba si Angel na aabot sa top 4? Sabi ko kasi, to be honest, ako hindi. Kasi alam ko hindi siya sanay. Tapos parang pasaway si Bakla, matigas ulo. Pero alam namin na ang lakas ng charisma ni Bakla, as in. Kaya sabi ko, nung nakita ko siya sa Drag Race, oh my God. Saan galing yan? Saan naggaling yung ganyan ni Angel? Sabi ko, shit, magaling din yung mga tumulong. Feeling ko si Boss Abby tsaka si Boss Honey yan. Magaling-galing din yung mga nag-coach In all fairness. Hindi, yung attitude na yun ni Angel, araw-araw ko nakikita yun. Sa bahay? Sa bahay. So, hindi niya nilalabas sa bar? Hindi niya nilalabas. Kasi nga, sa bar, medyo makulit siya, pero may limit. Oo. Kasi sinasaway. Kasi nasasaway. May mga times na sobrang kulit na. Pero ako, sa bahay, lagi ko siya nakikitang ganun. Totoo ba? Oo, ma. Kaya best friend ko rin si Angel. Hindi ko lang siya kapatid. Siya ay isa sa mga best friend ko. Kasi siya yung lagi ko napagsasabihan ng mga sama ng loob ko, ng mga problema ko, ng mga hinanaing ko sa buhay. Sa kanya rin ako laging umiiyak. And si Angel yung taong tumutulong sa akin para maging masaya ulit. Oh, sweet naman. Kaya, sobrang saya ko nung nakikita na siyang nag-shine sa competition. Correct. Kasi ganyan siya sa buhay ko eh. Ngayon, ganyan na sa inyong lahat. Nakikita nyo. Pero ikaw ba aware ka na kung gaano kakulit si Angel ngayon? Gano'ng kakulit dati? Aware ka ba? Mas maano siya ngayon. Mas makulit siya ngayon. Pero nung over days natin, nung wala pa si Angel, kung paano kakulit si Angel, ganun ka. Oo. Kasi sabi ko talaga lagi sa kulit-kulit kasi bata pa kasi. So dumating na si Angel, naging kuya ka na eh. So parang tayong taga-saway sa kanya, bakla masyado ka na makulit. Ang kulit-kulit mo to eh. Pero sa totoong buhay, promise, na-experience ko kung gano'n kakulit si Maxi. Promise! Apakakulit nito! Lalo pa nagiinuman na kami after ng show, di ba? Grabe, sobrang saya. Overtimes namin yung isa sa mga pinaka-memorable na after show natin. Yung mga band, meron pa kami mga ginagawa niyo kunyari after ng third set. Hindi pa nagbubura ng hindi pa nagbubura ng makeup. Nagsasayawan pa kami. Correct! Sa likod! Oo, nag-acrobat yung nagbubuhatan. Mabubuhat ako kay Yaya Dab. Tatakbo, mag-i-split. Girl, apakakulit namin sa dressing room. As in, kung ano yung kulit nila sa workroom, wala yun. Wala pa yun yung bar na gulit. Napakasimple lang na. Wala pa yung mga maoy-maoy namin sa likod. Naku, wala pa yung mga sobrang kukulit. Makulit din to sa hard. True! Sobrang kulit ni Mama Precious. Kapag kami lang yung magkakasama. Oo, dahil lakas mga sar niya. Ginaganon sa puwet. Sobrang lakas mga sar. As in. Oo, grabe. Doon nabuo talaga yung feeling ko. Kaya kami parang whole as a performer, as a person. Kasi hindi lang kami na-train as a performer eh. Pati yung kung ano yung character namin sa dressing room, sa labas ng stage, nabuo rin kasi araw-araw kami magkakasama. Wednesdays to Sundays. Para tayo nagda-drag race. Oo, maganda yung sisterhood natin sa loob. Lalo na backstage. Correct. Kasi meron din tayong sariling mga categories eh. True. Parang kung anong categories sa drag race,
Inaano din natin. Ina-apply natin. Ina-train din natin. Kunyari yung mga trash, ganyan. Design challenge. Yung mga design challenge. So wala pang drag race. Na-retrain na kami sa OPAR. Correct. So alam niyo na. Correct. Correct. Mabalik tayo sa drag race. Ano ba mga preparation na ginawa mo para sa laban mo sa season 3? Actually, yung pinaka na-stress ako na part is yung mga outfits. Kasi nga, drag race siya eh. So, yung outfit matters. Yung visual mo, nagmamatter siya. So, as in, talagang kumilala ako. Kahit hindi ko kilala, kinapalan ko talaga yung mukha ko. Connect ka sa Oo, designers. nakipag-connect ako. Maswerte ako at nakilala ko si Telly Ignacio. Hi, Shout out, Telly. Telly. Si Telly yung nag-connect sa akin sa mga designers na iba. Tapos, yung mga ibang designers, may hawak na din. So hindi sobrang ka na pinayagan, na oo, parang hindi ka na tinanggap. Oo, naunahan ka na. Sobrang limited na lang ng ano namin dito ng access namin sa mga designers. Pero marami pa rin naman tumulong. Marami pa rin naman tumulong sa outfits. Yes. Pasalamat sa mga tumulong. Kaya maraming salamat sa inyo. Alam nyo kung sino kayo mga designers kayo. Hindi ko na kayo isa-isahin. Mga designers kayo. Kasi mga designers kayo. Oo. Kasi ang dami nyo. Pero thank you so much. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Nung nakita mo lahat ng mga kalaban mo sa episode 1, pangilan ka pumasok? Last ba? Last ka. So, ikaw yung nagkaroon ng pagkakataon na pagtingin mo doon lahat, ito kalaban ko na lahat. Lahat, yes. Naisip mo ba nung araw mismo nina, ay shit, may chance akong manalo? Oo. Pagtingin ko pa lang sa kanila, wala masyado. Ganon, tama. Kasi kabang-kaba ako. Tanong mo kay ate, kay Mama Lani. Bago ako pumasok, nagcha-cha pa ako. China-cha-cha ko pa si Mama Lani. Nagsasayaw-sayaw. Sobrang kaba ko kasi. So, kailangan hindi makita yun sa camera. Dapat hindi yun mag-reflect. Naina mo, kinakabahan ka pa? Pag ilang competition ba na to? Kinakabahan ako kasi parang gusto ko na ito na yung last competition ko. Tama. At ito yung pinaka mas nakakakaba. Kasi parang mas gusto kong mas ito na yung last and dito ko na yung parang gusto kong ilabas lahat. So, sana bigyan ako ng chance. Sana makaabot ako sa final. Sana makita talaga nila ako. Bago ako pumasok, kaya yung iniisip ko. Kaya sobrang kabang-kaba ako. Ngayon, pagpasok ko, so, takip pa ako ng mukha. Kasi dapat naman akong takip sa mukha, pal. At last minute mo na. Oo, last minute ko na. Parang nakutubang ko na, parang lahat sila nandun na. Naririnig mo kasi? Oo, maririnig mo backstage, maririnig mo yung mga usap-usapan ng mga bakla. Ang iingay! Tapos yung ingay nila, parang sila-sila lang. Kasi di ba buong studio ang napakatahimik. Correct. Tapos sila lang yung maririnig mo. Lalo kang kakabahan ngayon. So bago ko pumasok ngayon, kumuha ko ng clipboard. Napulot ko lang yung kung saan. Bala kayo dyan. Ibasyo na ako, pero ito gusto kong paanda. Back-enter ako ngayon. Paglingo ko sa kanila, bomba na! Ang baho! Kayo yun? Pagtingin ko sa kanila, sure na. ay, kaya? May chance! Shit! oo. Sino yun? Kasi nag-stay pa ako doon bago ako pumunta doon kasi di ba si Senya sang bago ka pumunta doon. Correct. Stay pa ako doon. Pagtingin ko sa kanila, Pause. naisip ko, Kaya? Sa 10 na nakita mo, sino sa tingin mo yung pinaka-biggest competition mo? Nung una, nung pagpasok ko, si Bench. Si Bench agad? Doing the most yung ano ni Bench, baka lang may sombrero pa. Ay, maganda outfit ni Bench. Kahit mag-sister kami ni Bench, wala kaming kaalam-alam sa mga prepare namin sa isa't isa. Hindi namin alam. Ang alam ko lang ng mga damit si Angel, syempre pares kaming nag-prepare. Sabay kami nag-prepare. Yung mga kalaban ko, hindi ko na alam kung anong prepare. Isa rin si Bench na hindi ko talaga alam. So, pagkita ko kay Bench, nakamakintab na black and white. Alay, okay ng ina, parang ito yung Siya talaga? Oo, siya talaga tinitignan ko. Ay, ito ka. Okay, Maxi, nung episode 2, nung muntik nang ma-eliminate sa sashay away. Actually, sashay away na si Bakla, si Angel. Sa tingin mo, mapapawi talaga siya nung araw na yan? Like, na-feel mo ba na, oh my God, final ko na makikita yung kapatid ko. Totoo ba? Kasi yung feels on stage. Anong naging rason? Bakit siya pinabalik? Iba kasi yung talagang energy ni Angel. Kahit ako na kapatid niya, masasabi ko talaga na iba talaga yung energy ni Angel. Parang kulang kapag wala si Angel. Ganon yung energy na parang kailangan merong Angel Kasi kung wala, kung walang Angel, boring, boring, as in, sino naman magpapatawa? Sino naman yung sinong magpapagaan, di ba? Si Angel yun. Kasi siguro nakatunog si Mama Pao na, ay, si Angel, ganun-ganon. So,
binigyan ng chance. Sobrang saya ko nun, as in hindi ko tatanong-tanong ko. Okay. Sobrang parang mas masaya pa ako sa kanya eh. Sobrang happy ko. Sobrang happy ko nung nakita ko siyang nag-Santay Stay. Kasi akala ko nung mag-Santay siya, akala ko ako na naman to. Ako na naman yung matitira, ako na naman yung makikita ng buong mundo, ako na naman yung, di ba? Nagigets mo ba? Nagigets nyo ba? So ako na naman. So dapat siya din. Siya din. Dapat, nandito na kayo eh. Correct. Diba? Nandito na kami. Huwag nyo nang sayangin. Ito na yung pagkakataon. So, sobrang sad ko noon. Kaya super hagulgul akong iyak. Dapat walang kiss sa noo yun, pero dahil sobrang intense ng kiss ka sa akin sa noo. Sobrang hirap ng Kasi muntik-muntik to talaga, no? Diyos ko, kahit kami kinabahan eh. Totoo. Simula 3 years old, marunong ka na mag-compete. So, alam mo na kung ano yung mga galawan, di ba? Alam mo na yun. Anong strategy ni Maxi? Madami akong mga baon na strategy. And depende sa sitwasyon. Sige, kunyari, sa Snatch Game, anong strategy mo sa Snatch Game? Ang strategy ko naman doon, hahayaan ko muna yung mga queens na mag-banter sa akin. Tapos i-feed ko yun. Hihintay mo kumonek sila sa'yo. Oo. Okay. Tsaka ko siya i-feed. Ang una kong naging strategy is maghahanap ako kung sinong pwede kong makikonek. Kailangan may maging kakonek ako eh. Nakita ko saktong-sakto si Tita Baby. Si Kamatayan. So, pag talong sa akin ni Mama Pao, kinunik ko na agad yung sarili ko kay Tita Baby. So, isa na yun sa mga strategy ko. Tapos yung mga girls, sinabihan ko na huwag tayong maglalabanan ng joke sa isa't isa. Huwag tayong magbabasagan. Oo, wala magkakat ng joke. Dapat dire-diretso. Dapat dire-diretso tayo. Dapat magaang lang to. Dapat i-enjoy natin to. Ayun, nag-reflect. Ang ganda ng namin, ng Snatch Game. Best Snatch Game. Diba? Sobra din. Yung mga girls din naman, sobrang generous. Sobrang generous ng mga queens. Parang gusto nila lahat kami na mataas. Oo, balita ko nga daw kahit wala na si Versex, nababanggit daw si Versex. Oo, si Angel! Lalo na si Angel dahil mahal na si Versex. Ang pinangako niya kay Versex. Yaan mo hanggang finale kasama kita. Literal literal. As in, every day niyang binabanter si Versex. So, yung mga bakla nakikisali na. Ganon. So, para sabi namin, kahit pork chop, dapat iconic. Naging, namin siya, congeniality. Di ba, iconic? Unang bakla. Crown. Oo, may 45K. Pero deserve. Correct. Deserve talaga. Hi, Ver, in fairness, nung nakilala ko siya sa first episode, Diyos ka, pakakulit pala ni Bakla. Dito mo. Diba? Correct, ma. Oo. Tsaka hindi niya nakikita backstage. Baka nagtataka po kayo kung bakit siya. Kung bakit si Versex ang congeniality namin. Si Versex din yung parang angel eh. Parang after namin mag-taping, siya yung sasalubong sa amin. Ganon. Siya talaga yung ma-accommodate sa amin. Siya yung talagang, bakala, tumatakbo yun sa studio na nakapanty, tapos lahat kami natawa lang kami ng tawa sa kanya. As in, siya yung taya sa pagpapatawa, siya yung taya sa mga ganyan-ganyang usapan. So, ayun yung nakita namin kay Versex. Kaya, hindi naman pwede si Angel. Diba? Kasi top 4 siya eh. So, hindi na pwedeng kumuha doon ng Miss So, ang napili namin si Versex. Pasabog, no? Oo. Sobrang bait din ni Versex. Alam nyo, bully lang talaga siya nung umpisa. Akala niya lang bully siya, pero hindi talaga yun ang totoo niyang ugali. Maloka ka, no? Oo. Mabait si Versex. Balik muna tayo sa Snatch Game. Kasi ikaw si Bob. Anong Bob sa Balete Drive? Bob, ang babae sa Balete Drive. Magka-Halloween na kasi. Makikita ba namin ulit si Bob sa Balete Drive? Ay, naku! Bob ng Balete Drive. Siyempre, baka may maganda-gandang racket dyan para po kay Bob. Bakit di natin ibibigay? If the price is right, why not? Diba? Bro, just go. Winning yan, no? Winning correct. Iconic yun si Bob. Kasama na si Kamatayan. Correct. Dalawa kami nun. Sabi ko nga kay Yudi, si Yudi lagi ko niloloko. Pagdating ng November, October, sa akin ka. Ako manager mo niyan. Kasi aswang. Oo, ikaw yung ako manager mo na, i-racket kita niyan. Una mong gawin si Balak. Tawa lang siya ng tawa. Uy, kakatawa siya, no? Nakita ko kasi sa Antak. Wala pala siyang ready na Sino? Snatch Game, si Yudi. Oo, parang alam niya rin sarili niya. Hindi, ang na-mention niya sa amin si Jeffree Star siya. Jeffree Star. Pero sabi niya, pero kung nandun ako, for sure, unang out ako. Kaya I saved myself. Bakla to! Alam niya rin kung hanggang saan siya. Oo. Correct. At least aware siya. Correct. Doon naman tayo sa makeover. Oh my God. Isa sa pinaka-memorable moments yon sa
sa season ninyo kung saan minikover mo si Tatay Bobot. Sino ang ina-expect mong lalabas after mong ibigay kay Angel si Nanay? To be honest, akala ko si Alea, yung kapatid kong babae. Hindi si Otong. Hindi kasi si Otong bata pa. Bawal ba bata sa Drag Race? Oo, bawal pa bata. So, si Alea yung kamukha mo rin yun eh. Oo, si ba training nga, makeover. As in, parang siya talaga yung nakikita Parang given yun, no? Oo, hindi ko talaga alam na mapapapayag ng Drag Race yung tatay ko. At nanay. Tatay at nanay, dahil nag-reunion kami doon sa loob. Okay ba? Grabe, napaka-heartwarming ng episode na yun. Totoo ma. So, nung nakita ko na si Papa na, ay shit, oh my God, perfect. Title ako ulit. Paano na agad yun? Premyo agad yun sa inyo, no? Oo, title ako ulit. Kahit hindi pa nagsastart yung makeover, panalo ka na. Panalo na agad kayong pamilya. Correct. Hindi ko na inisip yung rubage ko noon. Nakadalawa na ako that time eh. So, hindi ko na inisip na magkakaroon ako ng rubage ulit. Ang inisip ko, sobrang panalo ako ngayong episode na to dahil nandito yung mga magulang ko. Saya, no? Yung ma-makeover ko pa lang yung tatay ko na never nag-makeup sa buong buhay niya, ma. Never yan tinry na mag-shave, na mag-ipit, na mag-costume. Wait lang, nag-ipit si Tatay Bobo. At ang cute pa nila noon, ang cute nila noon, ang cute nila ni Mama. Si Mama yung taga Kinemirot ni Papa. Sobrang saya! So, sa dressing room, sa workroom, habang may salamin, nakikita ko sila habang nag-makeup ako. Nagtatalo pa sila. Hindi man, nagtatalo sila. Tapos nakikita napapansin ko si Mama yung nag-iipit kay Papa. Sobrang saya sobrang saya talaga. Kaya sobrang feeling ko panalong-panalo na kami ni Angel that episode. Agree ako dyan kasi grabe rin yung iyak ng mga tao noon. Isa sa mga pinaka-emotional na episode. Actually, lahat. Pero ito kasi yung para mabuo yung family sa isang episode. Napaka-rare niyan na moment. So, napaka-swerte niyo sa inyo yung napunta yung moment na yun. At girl, ang daming na-touch, ang daming na-inspire. Kaya, hello po, Tatay Bobot! Shoutout po sa iyong pag-iipit. Tsaka si Amliw. Hi, Mama! Hi, Tita! Love you! Wilma, yes. Salamat po sa pag-iipit kay Tatay Bobot. I love you, Papa. Thank you so much for doing it for me. True. Thank you so much. So kung ang sarap sana magkaroon ng kuya na katulad ni Maxi, ang saya rin kung magkaroon ng Tatay Bobot sa pamilya, no? Diyos ko, nakikita ko na mag-drag race din si Tatay Bobot. Bagay. Bukod kay Angel, kasi si Angel, given na yan, kapatid mo na yan, kasama na lumaki. Sino yung mga pinaka naging ka-close mo sa loob? Halos lahat. Iba-iba sila ng closeness ko. Si Kiana, iba yung closest namin ni Kiana. Oo nga, naglalaplapan kayo, girl. Sobrang iba yung closest. Parang pa-love team na di ba? Kay Kiana. So bukod kay Kiana, sino yung parang feeling mo, kunyari bigyan ka ng trip to Hong Kong, pwede ka magsama ng isang tao from Drag Race Season 3, sino ang dadalhin mo? Ay, si Tita Baby. Totoo ba? Oo, si Tita Baby. Si bakit Tita Baby Tita kasi Baby? marami ng experience sa buhay. Hindi mo. Wait lang! Iba kasi yung magkakaintindi. Kasi parang naka-final niya na to. Taino mo! Sobrang dami niya ng experience sa buhay and I wanna learn from that From experience. him, from her. From her. Ang galing, no? Oo. Gusto kong matutunan kung, syempre, as a mature siya. And tapos, ito yung edad ko. Tsaka Tita life Baby, coach sorry. siya. Life coach. Diba? So, marami akong matututunan kay Tita Baby. Pero marami akong matututunan na katarantaduhan kala Versex, kala Zimba, kala Kiana. Pero set aside natin yun. Dito muna tayo sa live. Doon sa mas mag-i-improve. Oo, ng kailangan ko na ngayon as a reigning queen. Yes! Character development. Ay, mag-life coach nga tayo kay Tita Baby. Kaya abil natin si Tita Baby. Ako rin, si kasama kong Tita Baby. Tsaka napakatalino ni Tita Baby. Agree. Lagi kami nag-uusap nun lagi sa mga life experience mga topic namin, lagi mga pinagdaanan ng buhay. Tapos lagi kami nag-GGB talk sa isa't isa na Tita Baby, ang galing-galing mo, ganyan. Tapos punong-puno ng substance yung sagot Oo, niya. ang galing magsalita ni Tita Baby. Parang ang genuine din ng reaction niya sa'yo. Totoo. Oo, kaya... Titang-tita. Oo. Madalas yung makikita sa workroom na parang lagi kami magkatabi. Kapag katabi ko si Tita Baby, mahalaga yung pinag-uusapan namin. So sa tingin mo ba yung mga pinag-usapan ni Tita Baby, nakatulong yun para makaabot ka sa finals? Especially yung mga pinagdaanan niya before drag. Yung hindi pa siya nag-out sa family niya.
Sobrang dami ko natutunan kay Tita Baby. Totoo. Kaya kung magkakaroon ako ng trip to Hong Kong, si Tita Baby talaga Shit. i-avail ko. At mag-show kami kay Mocha Diva! Ay, Queen Mocha Diva! Oh my God, kailangan natin ng bumalik sa Hong Kong. Oo, kailangan na natin bumalik sa Hong Queen Kong. Mocha Diva, i-book mo naman kami. Yes, book mo na kami, oh. Okay, mapunta naman tayo sa Lollapalooza. In-expect mo ba na magkakaroon ng Lollapalooza? Hindi. So wala pala, hindi siya announced? Wala. Hindi siya i-disclose sa amin. Wala Kasi siya sa ang atin. pagkakaalala ko, sobrang dami daw kasi nung song sa MP3. Oo. So kailan nyo na-realize na, shit, bakit sobra-sobra yung song? Hindi ko alam kasi Wala ka yung rin- Queen hindi of the mo- Universe, ang dami ko din songs. Totoo ba? Oo, nung Hindi nag-Queen mo of the makakanta Universe lahat? ako, hindi ko makakanta lahat. Ang daming options. So, Totoo. akala ko options lang siya. Pero putang ina, lahat pala yun magagamit. Buti na lang all in-avail ko. As in, lahat minemorize ko isa-isa pag wala akong magawa sa hotel. At isa ka sa mga kinakakatakutan. Alam mo ba yon? Lahat sila parang, shit, si Maxi. Ayoko makatapat si Maxi. Sa tingin mo, bakit? Feeling ko kasi yung ibang queens, bago sila mag-start, madami na tayong exposures. Nakikita na nila Nakikita tayo. na nila tayo sa O-Bar, sa dati nating competition, Sa sa LOL Drag Queen Dance. LOL Drag Queen. Hi, LOL. Oo. Sa ano, TV5. Sa Maraming TV5, yun yung salamat. first competition natin ng drag. Mm. Feeling ko nakatulong din yun sa TikTok, 'di ba? And yung Will Time Big Time, ang dami nilang mapapanood from me. So feeling ko Queen of the Universe. Nag-Queen of the Universe pa ako, Nag-Queen of the Universe pa ako. So parang isa yun sa mga madaming dahilan. Credentials mo eh. Oo. Iba yung credibility pag sabing si Maxi. Ay, nakita ko na siya dito. Ay, nakita ko. Kumbaga, walang hindi nakakilala sa'yo. Kaya sa tingin mo, yung ba yung naging reason bakit ayaw ka nila makatapat? Feeling ko maisa yun. Feeling ko isa yun sa mga dahilan nila. Pero hindi ko yun inaalis sa mga girls. Hindi ko tinitake sa kanila as a negative. Parang sa akin nga parang compliment siya eh. Kasi parang, Super. ay, totoo ba? Nakikita nyo na yung mga ginagawa ko dati. Alam mo yun, yung mga tao na makita yung mga pinagagawa mo, yung mga pinagdaanan mo sa buhay, sobrang overwhelming. Correct. Sobrang, parang, dito palang panalo na ako, yung nakikita nila. Parang sabihin nila lang, malaki akong kompetisyon. Ibig sabihin, ganun na ako kagaling sa mata nila. True. So, ang saya niyang pakinggan, ang saya niyang malaman. Kasi totoong magaling ka naman talaga, Maxi. Thank Diyos you, ko naman. Hindi pa nagsisimula yung tugtog, panalo ka na. Utang ina mo. Gumanong ka pa lang, oh. Sabi ko, ay, Lana, talo na. Talo na, bye, Simbading. Kasi doon talaga sabi ko nung pinapagkisi ko, kitang-kita mo yung experience sa bago. Kung kahit sabi ng Simbading na napatunayan niya na hindi hadlang yung konting experience sa paglaban sila. Of course, yes. Ibibigay ko talaga yon. Pero iba talaga yung na-experience mo lahat. Ups and downs. Training sa O-Bar, dance training, puto may vocal, May vocal coach pa kami sa O-Bar, ha? Tsaka meron pa kaming diction lesson. May diction lesson May diction lesson kami sa O-Bar. O-Bar para lang malaman niyo pong lahat. May Correct. jazz class, may ballet, may dance class, may hip-hop class, may diction, may vocal may coach, aerial. may aerial. Diyos ko, may lahat ng O-Bar. Kaya, True. oo. Isa yun sa mga bumuo sa'yo talaga. Experience is the best teacher talaga. Experience. Ayun ang pinakamaganda kong quote. Okay, Maxi. Gusto ko na mapunta dun sa sinasabi nilang #Maxiana. Ayan. From first episode kasi, inamin na ni Kiana na fan mo daw siya. Ano ba ang feeling na ngayon ay siniship kayo sa isa't isa at pukin ng ina, ilaplapan kayo, girls, sa hosik, nakakaloka kayo, napaka-unexpected. Ano ang pakiramdam ngayon na from being fan, ngayon parang pwede nating tawagin ng love team ni Kiana. Sobrang kasi ni Kiana, sobrang clingy and showy. Parang ma-attach ka sa feeling niya. Nung binibigay niya na sa akin yung mga ganong clingy moment, parang nadadala na ako sa kanya. Parang, ang sweet ni Kiana sa akin. Bakit hindi ko ibibigay? I mean, bakit? Ayoko kasi siyang ma-feel na nare-reject ko siya. Yes. Kasi alam ko yung pakiramdam na nare-reject. So ayokong ma-disappoint siya. Kasi, ang laki ng tingin sa akin ni Kiana. Ang laki talaga ng tingin sa'yo ni Kiana, te. Hindi doon! Hindi pala. Sorry. Ang taas ng tingin sa akin ni Kiana. So, Parang idol, Oo, no? idol niya ako. So, ayoko siyang ma-disappoint. Inaalagaan ko yung feelings niya sa akin. And nilaalagaan ko yung relationship ko sa kanya. Kasi,
ayoko siya ma-disappoint. And gusto ko magkaroon kami ng healthy relationship forever. Wow! So, ang Yes. tanong naman ng Maxiana Babies. So, ang tanong ng Maxiana Babies kasi ang dami talagang tweets, ang daming stories. May possibility ba or meron ka bang kahit kakaunting feelings para kay Kiana with the K? Bakit naman wala? Ikaw kaya ganun. Ay! Ikaw. Ay! Ay, Gianna. Ay! Putangin na! Kinikilig me. Kinikilig ako with the K. Saka ang hilig ni Kiana ang ikis yung braso ko. Oh! Yung parang niya, love language niya sa akin. Uy, Kiana ha. Ba't Sobrang mo sweet kinis ang no. braso? Sobrang sweet nung out of nowhere, kikis niya yung... Ano ba? Putang ito mo naman eh. So, hindi naman kasi malabo kasi mabait na bata, di ba? Mabait si Kiana. Magaling. Magaling. Matalino. Like, alam mo nga, sabi ko, wala akong ibang nakitang final to ko. Strategic siya. Then, prepared. She came prepared. Lahat alam niya yung ginagawa niya. Kaya, kudos sa'yo, Kiana. Correct. And good luck sa inyong hashtag Maxiana Love Story. Yeah. Abangan natin kung ano yung makikita sa Twitter kung magkakaanak ba kayo. Tapos hindi nyo lang inaamin sa public. Tapos nagpakasal na kayo sa Hong Kong. Mga ganyan yung mga ganyan. So, hindi namin ito papahabain. Basta kayo nang bahalang sumuporta at sumunod sa story nila. Malay nyo, di ba? Ano ang reaction mo na 4th place ka sa Drag Council? Okay Pang-apat lang. ka sa Binoto. Explain mo naman bakit kikil na kikil ka sa... bakit kasi kikil na kikil ka sa... Laban-laban, no? Takino. Talaga. Go. Kasi parang ang alam ko, ang challenge is, i-explain mo sa kanila kung bakit deserve mo, di ba? Yung pagkakaintindi ko sa challenge, Yes. that day, parang yung pinaka-totoo mo. Okay. Pinaka-genuine Mapakatotoo ka. reaction mo. Okay. Yes, nagpakatotoo lang ako kasi ayokong nang dalhin yun sa labas, alam mo yun. Para dun pala i-seal nyo na. kasi parang medyo, Tapos na to. aminado ako na parang na-hurt ako sa sinabi ni Mex. Mm-mm. And na-hurt din ako sa pinaggagawa nila dun. J. Queen. Oo, ni J. Queen tsaka ni Mex. Well, sa banter. May mga hindi kasi nakikita sa Edit. sa edit. So, hindi ko na isasama yon. Pero may mga sama lang din ako ng loob sa kanila. Na hindi mo Naghahanap talaga ako ng perfect time para makausap sila. Pero natanggal na kasi sila. So, hindi ko sila masyadong nakakausap. Sa Pinagbabawalan kami vacation ka pa kasi, mag-uusap, bawal oo. ka pang makipaghalubilo. So, hindi kami naghahalubilo. So, nadadagdagan yung sama ng loob ko sa kanila. Eh, kasi yung sister ko yung inaano nila. Hindi naman ako overprotective. Pero kasi, sila din naman may ginagawang hindi maganda. Pero, hindi naman namin pinapakialaman. Correct. Tapos, yung kapatid ko, na ginagawa lang din naman yung kung anong thing Gusto niya. niya. Oo, kung ano yung dapat niyang gawin. Bakit parang, ang Affected daming sila, marami sinasabi. silang sinasabi. At saka, kung sila may kapatid din, nakita nilang ginaagrabado yung kapatid nila, for sure ganun din yung magiging reaction nila. Oo. Tapos ang kinakasama ko pa doon, pag nagsasama kami, ang ganda ng pakikitungo. Alam mo yung parang hindi makabasag pinggan pag nasa harap ko. Pero kapag ganun pala sa confessionals, well, sa confessional given na yun eh. Given naman yung shady, given yun. Pero yung pagbubulungan nyo pa, na akala nyo hindi ko naririnig. Sobrang nakaka-hurt yun. Parang, akala ko ba mag-sister tayo dito? Bakit parang... Pinagbubulungan. Oo, bakit pinagbubulungan nyo yung kapatid ko na parang ganyan-ganyan. Yan. So, ayun po yung context. Correct. So, lesson ha, pag nagbubulungan kayo, dapat mahina. Correct, hindi nyo Malakas na ipaparinig. pandinig ni Maxi kasi. Baka Bubulungan kayo, kasi- naririnig. Paano naging bulong yun? Kasi nga ako, kailangan yung tenga ko medyo malinaw. So ayun, ayun lang naman. Pero after naman nung araw na yon, nag-usap-usap na kami nila J. Queen. Nag-sorry na rin ako kay Mix. Nag-sorry na rin sa akin si Mix. So, ang maganda nangyari noon, nangyari yun sa loob, hindi na namin nadala sa labas. So nabuksan siya doon, nasara din siya. Oo, nasara din Case siya. closed. So, okay Ngayon, na lahat. wala na kami. Oo, okay kami ni Mix, okay kami ni J. Queen. Sabi Very ko nga sa good. inyo, hindi talaga magiging best season ang season 3 kung walang J. Queen and Mix. Wait, nakaka-touch yun ha. Para sa ating queen na siya na yung magsasabi na hindi kompleto ang season kung wala sila. Correct. Saka, Ako, I love J. Queen. I love Mix talaga. hindi lang talaga nakita yung ibang side nila, pero magagaling talaga. Isipin mo, sino bang Korean ngayon? Si J. Queen. Si Sandara Park. Sali ba dyan drama queen? Rumored cast lang siya, di ba? Hindi siya nasabi. Rumored cast pala. Sorry. Pero alam mo, totoo nga. Kaya kung gusto pong malaman yung ibang side ni Mix at ni J. Queen, kung nanood kayo ng episode na to, may episode din ako with J. Queen and Mix. So, balikan nyo lang po. Episode 5 and 6, I think. No? Correct. So, Maxi, ano ba sa tingin mo ang best mong naipakita sa Drag Race PH? Yung pagiging competitive ko, napakita ko kung gaano ko kadesidido
sa pangarap ko. Mm. And yung pagiging kuya ko sa pamilya, napakita ko din. And yung pagiging songwriter ko, napakita ko din sa Drag Singer, Race. performer. Ay, yung pagiging performer ko. At yung versatility ko as a performer, napakita ko sa Drag Race. Kaya sobrang saya ko. And feeling ko, ayun yung pinakamaganda kong napakita. Yes. Ako naman pinakagusto kong nakita sa Drag Race PH. Family comes first. Mhm. Kumbaga kung hindi mo mahal yung family mo, hindi mo ipo-pursue yung career mo ngayon sa Drag Race. Yes. Kasi dahil sa kagustuhan mo at dahil sa sobrang mahal mo ang family mo. Drag. I'm so proud of you. Thank Doon pa you, lang, Precious. panalo ka na. Alam mo, Thank hindi you. ka pa nanalo sa contest, panalo ka na agad sa puso ng pamilya mo. Thank you, ma. Love Yes, it! ay naman Napakalahat ang sa'yo, goal. Maxi. Naiiyak ako. Ang galing mo kasi talaga. Like, hindi ka lang magaling na performer. Kung bakit ka gumaling, kasi dahil mahal mo yung pamilya mo. Hindi ka gumaling dahil gusto mo lang gumaling din para sa sarili mo. Alam mo yun, sana huwag ka magbabago, Maxi. And wala akong ibang masabi ko. I'm so proud of you. Thank you, ma. I'm so proud Thank of you. Oh my Thank gosh. you, ma. Thank you. So, Maxi, ano naman ang feeling mo? Ikaw ang reigning queen ng sinasabi nilang best season yet of Drag Race PH. Sobrang nakaka-proud. Balik ko balahibo ko, ti. Seryoso. Tumindik yung balahibo ko. Sobrang nakaka-proud siya, ma. Kasi parang sa lahat ng magagaling na queens, parang isa ako sa mga magagaling na queens. Tapos, isa ako sa cast ng pinakamagandang season. Tapos, ako yung nanalo sa pinakamagandang season. Yes! So, nakaka-proud. Sobra ako napaproud. And syempre, napaproud din ako sa mga cast, sa mga sisters ko. Hindi lang ako, syempre. Lahat kumbaga, yung pagiging magaling nila, nakita din. Hindi lang yung sa akin. Totoo. So, sabi ko nga, hindi lang ako talaga ako lang talaga yung may suot ng corona. Pero itong coronang to, para sa aming lahat to. Kung gusto nyo hiramin, nasa bahay lang pwedeng ipalalambo. Uy, ako gusto ko siyang hiramin. And sobrang nakaka-proud na nakasama ko yung mga sister ko sa best season. Yeah! Maxi, I heard, magkakaroon daw, malakas ang bulong-bulungan, magkakaroon daw ng season 4 ang Drag Race Philippines. At All Stars din daw. Putang ina, ang bilis Correct. Pero ang gusto kong humingi sa'yo ng advice sa mga queens dyan na nanonood at mga nagbabalak na sumali at mag-audition. Ano ba ang pwede mong ibigay na advice sa kanila? First of all, kung gusto niyo mag-start ng drag or kung gusto niyo sumali sa Drag Race, learn yourself. Kailangan alam niyo muna yung sarili niyo. Kailangan compatible kayo sa talent, tsaka sa visuals, sa mga charisma, uniqueness. Or Nerve kailangan and talent. connect yan eh. Kailangan connected yan eh. Hindi lang kasi pwedeng magaling ka sa ganito, mahina ka sa ganyan. Alam mo yun? Parang dapat connect siya. So, dapat malakas sa lahat. Oo, kailangan kabisado mo yung sarili mo. Kung paano mo i-represent para maging confident ka. Kasi alam mo yung kakayahan mo, di ba? Yes! Second, dapat enjoy. Dapat matuto kang mag-enjoy. Dapat matuto kang i-turn yung mga negative into positive. Ganon. And third, syempre, always put your heart sa artwork mo. Yeah! Diba? Kasi hindi magiging maganda ang masterpiece kung walang puso. Ganon. Correct. Pero Maxi, looking back sa buong season, ano ba ang gusto mong mensahe na iparating sa pagsali mo sa Drag Race PH? Napakaganda naman ang question mo sa akin, ma. And, ayun, yung lagi kong sinasabi na kahit ilang beses kang matalo sa competition, kahit ilang beses kang matalo sa live, Yes! merong araw na mananalo ka. And sobrang worth it nun. Oh, Sobrang worth it. Fight! Fight lang ng fight! Kasi someday you will win! Napakaganda no, napakagandang Yes. mensahe nun, Maxi. Pero ang tanong ng madami, at alam ko namang itatanong din sa'yo ulit, what's next for Maxi? Siyempre, ipagpapatuloy ko yung advocacies ko sa HIV, for my LGBTQIA+ community, and sa mga youth, sa mga mag-aaral, para sipagi naman sila mag-aaral, no? As long as I can, hanggat makakaya ko mag-perform sa mga university, gagawin ko. Hanggat kaya ko lang naman. Pero, ano pa ba? Album, ma. Gusto ko maglabas ng album. Yes! Photo album? Gusto ko talaga. Hindi. Ano ba?
Wala na banter ba? Kasag. Hindi, ganito. Napaka-seryoso kasi ng usapin. So, anong klaseng album ba ang gustong ilabas ni Maxi? Siyempre yung mga nasulat kong kanta. Nakita niyo naman sa Drag Race yung mga sinulat kong kanta katulad ng Tado. Diba? Yung Laban, yung pang finale ko, sinulat ko din po yun. Sa Girl Group, yung Slay Akla, ako din po yung nagsulat nun. So marami pa akong naisulat at may isusulat pa. Kaya sana mapakinggan nyo yun soon. As of now po, yung mga kanta ni Maxi ay nasa Spotify? Yes, Tama ba? ang Aki Tado ay nasa Spotify po o sa lahat ng platforms. Sa lahat ng music Yes. platform, mapapakinggan nyo po yan. Correct. At ang Maxiverse! Yes! Oh my God! Makasama ka doon. Yes. Di ba? Kailan mo lang ako inano doon eh. Hindi lang din. Oy, sinare ko pa din. Hindi na nakita. Sorry. Nabisi ang mama. Pero yung Maxiverse every... Yes, meron po akong Maxiverse, yung mga pinaghirapan ko noon. After ng taping namin sa Drag Race, nagsariling taping ako for Maxiverse. Kaya Sabon, no? panoorin niyo po yung mga pinaghirapan ko. Nandiyan yan po yan sa YouTube channel ko. Ito, Ito po. Panoorin po ang Maxiverse pagkatapos panoorin ng Inspection! Okay, ngayon naman Maxi, alamin na natin ang mga special mong dala. Oras na para i-check ko ang iyong maleta. Kaya Maxi, ready ka na ba? Ready na, ma. Alam mo yan, ma. Kaya kung ready ka at alam ko na yan, inspection na! Go! Okay, ano ang first item na ipapakita mo sa akin ngayon, Maxi? Mga una kong brush. Totoo. Oo, mga una kong brush. Mukha ngang unang brush mo to. Oo, pero hindi siya di ba? Floppy pa Original. din. Tsaka mukhang original. Anong tatak niya? Ano to? Hindi ko alam. Yan. Pero gano'n na ba katagal itong mga brushes na ito? Amateur singing contest day ko pa lang tuma. So, hindi ka pa drag queen? Hindi pa. Mga Wow. 2012, 13, brush ko na to sila. 2012-13. Parang kakastart ko lang din nun mag-drag. Oo. Real time, big time days. Baka lang ito na talaga yung pang-blushon ko. Tsaka ito na yung pang powder ko. Wait lang, real time, big time din. 2012, 2014, nasa... 2012. Ay, nag-start na ako mag-drag nun ah. Yes, ang tagal na nito. Pasabog. So, kanino ba nang galing ang mga brushes na yan at napaka-special niyan para sa'yo? Ito sa pinsan ko, si Ate Jaisel. Hi, Ate Jaisel. Ito yung unang-una niyang bigay ng brush. Yes, Tapos ito, kay Angel. Bigay ni Angel. Hindi niya bigay ito. Kinuha mo lang. Uy, ang saya kasi Kinuha ko lang. napaka-maalaga mo naman sa gamit. Oo. Maxi? Actually, ito na lang yung natira kasi yung iba, kapag hinuhugasan, natatanggal yung Nakakalbo. natatanggal yung pinakaganto. So, nung natanggal, hindi ko na So, sila na natira sa dami. Oo, sila lang niya tira sa dami. Pero Sila yung until kumapit. now, Oo. Diba? Ano ba, masasabi bang lucky charm mo yung mga yan? yes. May hatid Feeling na ko hindi ako swerte. kompleto kapag wala tong brush na to. Okay, our next item. Sino naman pala yung hairpin na yan at nasa maleta mo? Hindi ko alam kung bakit napunta siya dito. Pero important din yung hairpin, Agree. Dahil... Bawal malaglagan ng wig, baka lang minus 100. Sa Obar. Obar. Oy, ito nga natin sa Obar, pag naglalagay ka ng Oo. wig at saka ng earrings. Mga accessories. Accessories minus 100. Pag mali ka ng suot ng sapatos na kulay, 100. Pag mali ka sa koryo, 100. Pag nalate ka pumasok, 100 per hour. Ang tanong, nakamagkano ka? Gusto ko malaman kasi naalala ko, nakalista yan eh. Oh, dahil. Kayo ni Angel, medyo malaki-laki na iipon natin sa inyong dalawa, di ba? Lagi kami nililate. Pag na-late, 100. Oo, 100. Uy, grabe. O, ganun kami, no? Oo, ganun ang kami training. ka-trained doon sa O-Bar. So, hindi lang kami nalilate, nalalaglagan ng wig, True. nalalaglagan ng accessories kasi kami lagi yung mga back-up dancers. Grabe Kanino? kami, pero ginawa kami back-up Kanino kayo dancers. backup? Kay Katka, tsaka sa'yo. Tsaka kay Eke, mga nyora-nyora doon. Okay, our next item is... Oh, rosary. Wow. Ano naman ang special sa rosary mo na dala? Bigay to sa akin ng tita ko. Si Tita? Tita Tale. Hi, Tita Tale. Hi, Bago Tita ako pumunta ng London, binigay niya sa akin. For Queen of the Universe. Yes, binigay niya sa akin to. Hindi ko alam kung saan niya na-avail to. But sobrang important na laging nandyan siya for me. Kasi, alam mo kapag nasa hotel lang ako, but
lumuhod na ako. Nandun na ako sa time na lumuluhod na ako para lang Lord, pag hindi ako sure na makakapasok ako, talagang nagdadasal talaga ako lagi. Yes, mukha lang ako tarantado, pero lagi akong nagdadasal pa din. Yes, nagdadasal. Correct. Uy, importante yun, ha? Oo. Kahit ako ng Drag Race, na-share ko rin yan dati, yung Drag Race journey ko. Paggising ko sa umaga, ang una ko agad ginagawa, nagdadasal. Correct. At bago Humingi matulog, ng blessing. magdasal. Bago kumain. Magdadasal. Correct. Magpapasalamat. Yes. Lagi masasama si God para strong and beautiful. Oh, and demure. Yes. And mindful. So, bago kayo mag-manifest, mag-thank you muna at magdasal. Correct. Okay, our last item. Meron pa bang isang item? Oo, ma. Wala dyan. Nasaan? Wala naman ang laman to. Nasaan ba? Wala dyan, ma. Ay! Ang taray! Oy, pasabog! Yung ba ang last item natin? Yes! OMG, pahawak mo. Yes! Ay, uy, bagay siya sa nails ko, ha? Ay! Bagay sa atin doon together. Bagay, bagay. Oh, Yes. cute. Na-bless naman ako ng Reyna natin today. So, Max, kwento mo naman sa akin, bakit yun ang ipa-i-inspect mo sa akin today? Kasi nga, ito yung product. Ito yung final result ng aking paghirap sa buong buhay ko. And this is the most important and most precious thing na meron ako today, tomorrow, forever. And ever. Yes. Can I get an eme? Can I get an eme happen here? Eme! Eme! Isang tong patunay na kapag bubutihan mo, ang mga ginagawa mo kahit ilang beses kang matalo, sa dulo meron kang Corona! And scepter. And scepter, grabe. Yes. Mabigat ba to? Mabigat siya, ma. Ay, gago, ang bigat ka. Nasasangla siya. Oo, ang bigat. Pili ko masasangla ko to sa umpin pag Uy. naubos ko yung 1M. Pasabog to, ah. Uy, Oo, totoo ma. yung mga bato nyo. Tingnan mo, ma. Nandito si Jiggly. Banda dito. Ayan. May kasya ayan. siya, di ba? Ayan, si Kalad Karen dito rin, oh. Dito din. Pasabog, oh my God. Sobrang mo siya? ganda niya, guys. Mga inspectors! Ano naman ang pwede mong ibigay na mensahe as the reigning queen? Habang suot-suot mo ang iyong crown. Alam ko na kapag speech ka na dun sa crowning mo. Ngayon naman, ano bang speech na pwede mong ibigay sa ating mga inspectors? Ay, kasi may corona ako ngayon, tsaka scepter, ma. Be kind to everybody. And be humble always. This is your reigning queen, Maxi! Yes! OMG! Wala akong corona, girl. Paano ko susuotin? Ay! Ikaw, ma, na nagka-corona ka, anong Oo. na-feel mo? I don't feel any pressure right now. Totoo ba? Ano bang naging na-feel ko noon? Hindi ko rin kasi talaga na feel hanggat hindi sinabi nila Miss M na, na-transfer na yung 1M. Hindi yung corona yung natupag ko eh. Oo, maging practical tayo. Oo. Siyempre, mahalaga Kasi yung syempre- 1M. Kasi syempre nung crowning mo, ang daming nangyari, ang daming nagsasalita, ang gulo-gulo. So wala kang time to process, aminin mo yan. Totoo, ma. Di ba kahit natapos yung ilang araw, wala, parang, tapos na. After ng crowning ko nga, lumipad na ako agad ng rampa, hostik, rampa. Oo, Tapos, sa Iloilo ka pa. Iloilo agad. Hindi pa yun eh. Shopee agad eh. Shopee, no? Booked and blessed. Kaya Yes. ngayon, hindi mo pa masyadong na-feel. Hindi pa. Hindi pa siya Hindi pa ako masyadong umiiyak. Hindi pa nagsisink in at hindi pa ako humahagulgol sa winning ko. Pero masaya naman na ako. I Masaya love naman it. ako. And we're so happy for you too. Thank you, ma. Proud na proud and deserve ng ating reigning queen, Maxi! Dito naman sa Pop Talk, mabilis mong sasagutin ang aking mga tanong. Maxi, bawal mag-isip, bawal mag-explain. Dapat sagot agad. Okay. Okay! Okay. Ang dami ko pa namang tanong, oh. Ang dami nga! Buti Diba? siya! Amazing. Lord, Okay, so let's amazing. start. Queen of Drag Race or Queen of the Universe? Queen of Drag Race! Precious Barnacle, Captivating Kat. Precious Paul! Yes! Corona or 1 million? 1 million! J-Bot o Maxi? J-Bot! J-Bot. Angel or Otong? Otong! Otong. Angel, di ka pinili. San Andres Bukid or Farmer's Market? Saan ang dress mo? Bakit may Farmer's Market? Hindi ko alam ano kailangan sa buhay ko. Gangsta sa Manila o Kuya sa Pamilya? Gangstang kuya! Gangstang Kuya sa Manila at sa Pamilya. Okay. Yes. Maxi the Musical or A Wicked Kita the Musical? Maxi, the musical. Ito.
Siyempre, Di ba kita napanood doon? Yaan mo pag nagre-run ma, ha? Hindi ka na bagay doon. Si Otong na. Si Otong na ang bagay doon. Oo, abangan natin si Otong. Yes, malay naman. Okay, loka-loka or hush? Oh, to be honest, loka-loka. Gusto mo yung loka-loka? Oo, mas bet ko yun. J. Queen or Mick Chanel? Mick Chanel! Tado o Yudi Puta? Tado! Tita Baby o Tito Soto? Tita Baby! Kamatayan o Bob? Kamatayan! Dapat pakak o Slay Akla? Dapat pakak. Rusical or Snatch Game? Rusical. Face or body? Oh, face. Lipstick or lip gloss? Lipstick. Eyeliner or eyeshadow? Eyeliner. FB or IG? Ay! IG now. IG now. IG now. TikTok or X? Ay! Paano masasayo sa TikTok? Mas maraming followers sa TikTok. Correct. Pizza or pasta? Pizza. Coffee or milk tea? Wala ako both. Hindi mo bet? O na lang, or briefs or boxers? Brief! Lady Gaga o Beyonce? Ay! Beyonce! Thank you, Beyonce! Thank you, Beyonce. We're safe. We're safe. We're safe naman. We're safe na. Okay, pool party or viewing party? Ay, viewing party! Ang saya sa viewing party. Miss you, mga devotos. Yes, I miss you, devotos, and all the fans. Maxi Babies. Humility or hard work? Humility while doing hard work. Oh! Fave Rue Girl. Ano kasi sabi ko, parang tanga to. Siyempre si Angel. Wisit. Ayop ka. Hoping ako. Kaya na mo. Di ba hindi ba? Favorite. Ay, Precious Paula rin. Yes! Fave Drag Race PH Judge. May alay. Fave Drag Race PH Guest Judge. Ay, may alay! Guest Judge din si. Dapat isa lang. Isa lang. Fave Judge. Ay, Precious Paula rin. Yes! Fave Mini Challenge. Favorite minute challenge ay yung puksaan. Puksaan. Fave Maxi Challenge. Twinning. Tatay Bubut. Yes. Fave Runway. Design challenge. Yes. Fave Episode. Design challenge! Fave DPR PH winner. Ako! Alam ko naman ako. Bukod sa'yo. Ikaw! Baka ano yung crown mo? Fave Designer. Designer? Ang dami. Oh my God. Pero myself. Fave Supporter. Maxi Babies. Yes, hi Maxi Babies. Okay, Brixie or Maxiana? Maxiana. Sorry, Brix. Fight or puksaan? Fight or puksaan? Puksaan. Puksaan. Alarma o puksaan? Alarma. Fame or love? I love. Roses or chocolates? Roses. Sex or chocolate? Ay, sex. Sex or versex? Ay! Sex! Bakla! Sex! Or is it sexy versex? Ay, no! Thank you! No! At oras na, Maxi, para sa ating alugbati na kung saan babatiin natin ang mga gustong may ipa-shoutout galing sa comments ng iyong supporters. Siyempre, nandiyan naman Maxi Babies for sure. Yes! Kaya eto na, aalogin ko na. Babatiin ko na. Ay! Kaya, bumunot ka na. So this one. Yes. Our first alugbatier is... Ay, ang haba naman. Hello, Ira Faith. Hi! My love, Maxi. Happy birthday, Maxi. You've always been my source of happiness, bringing so much joy not just to me, but to everyone around you, especially your supporters. I'm incredibly proud of all that you've become, and you truly deserve every bit of success. And I'll always be here cheering on you. You've been one of the people who helped me get through my mental health struggles, and for that, I am forever grateful. I wish you nothing but the best in life. I love you and I hope to see you soon in Cebu. Yes, Cebuana! Oh, Cebuana pala to si... I love you so much, Ira Faye. Thank you so much for your long and lovely message. Yes, shoutout mo daw siya. Shout out! Shout out! Oh my God! Ang haba ng mga message nyo! I love it! Ay! Teka lang ang dami. Correct. Puno, girl. Hi, Maria! Maxi JYL, oh my God! Ito yung lagi kong napaka
very supportive netong ano, as in talagang lagi siyang nag-edit ng mga videos for me, ma. Tapos nagtitrend, as in. Thank you so much, Maxi J. Valeng. Messages sa akin. Salamat talaga kay Madam Amleo at Tatay Bubot dahil binuo ka nila. Happy birthday, our queen, Maxi. Congrats ulit sa pagkapanalo. Deserve. Tama o mali? Thank you for being our inspiration and happiness. I wish na matupad mo pa mga pangarap mo sa buhay at maging masaya ka. Simula pa lang to na maraming blessing na darating sa buhay mo. Sana daan na tatahakin mo sa hinaharap. Nandito lang kami, nakasuporta sa'yo. Alam mo yan, mahal na mahal kita sobra. I love you so much, Mariel! True. Kahit yung panay mo, writer din, parang pwedeng kanta Correct. Kahit saan na natatahakin mo, di ba? Thank you, Mariel. Thank you, Mariel. Our next, along but here, last. Last but not the least. Hi, Marga! Shout out. Happy birthday, Maxi. Thank you for being my peers. Stay healthy always, okay? Drink water and vitamins always. See you soon. Dala ko pasalubong from Zamboanga. Ayan na, may hiyo. I love you, my superstar. I love you too, Marga. Marga? Marga, thank you very much. I love you, Marga. Thank you sa lahat ng mga Maxi babies. Thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Simula nung paglaban ko sa umpisang-umpisa hanggang ngayon na meron na akong corona. I promise you na lagi ko kayong papasayahin at sana mapasaya nyo rin ako always. Correct. Paano ka ba naman mapapasaya? Ala, bigyan nila akong tip. Correct. At manonood ng show. Laging manood ng show, support local drag, and not just me. Please support the local drag scene here in the Philippines because Filipino drag is one of the best drag in the whole wide world. The universe, rather. And the universe, yes! Yes! Tapos ang ating alugbati, Maxi. Pero, itong mga messages sa'yo, ipapadala ko sa'yo to para pwede mo siyang basahin. Pag nalulungkot ka, or pwede mo siyang basahin online para magpasalamat sa mga taong nagbigay ng oras para sulatan ka ng kanilang mensahe para sa'yo. Kaya, this is for you. Thank you. Ito yung pinaka-precious gift today na natanggap ko. Thank you, ma. Thank you, precious. Yes, babasahin ko to lahat. Babasahin ko to sa live ko, I promise. Yes! Okay, Maxi, bukod sa ikaw ang nagkalugbati sa ating mga supporters, sa mga Maxi Babies, meron kami mga ilang mga tao na hiningian ng mensahe naman para sa iyo. Ayos ito, ma. Yes! So, ready ka na bang mapanood ito? Yes! Kung ready ka na, ready na rin kami. Oh. Hindi kasi ako pwedeng chumika ng malakas. Visit. Kasi nasa airport lang siya. So, as a quiet girl ako ngayon. Pero yeah, I am making this video kasi I just wanna say, well, first, hindi kita nabate. So, happy birthday. Hindi rin kita na-congratulate ng nakausap nung nanalo ka. Kasi dinubog ka agad. Pero, yeah, congratulations. So, ayun. Sa personal na lang ako magiging emotional. Okay ng ina mo! Kasi nasa public place ako so I can't feel like so emotional. Wow! Pero, ang tumatakbo kasi sa isip ko is right now is yung video call natin nung nakuha mo na yung phone mo after mo ma-disqualify sa Queen of the Universe. So, I'm just so happy na actually hindi ako happy kasi gusto ko I'm just so happy na from that conversation eto ko ngayon gumagawa ng video saying congratulations dahil wait lang. Ang laki na ng suso ni Turi. Okay. Kasi diba, sabi ko sa'yo, baka hindi talaga para sa'yo yung corona ngayon. Sabi ko diba,
baka may ibang corona na para sa'yo, nakalaan sa'yo. Di mo pa talaga time para makuha yung corona na yun, Queen of the Universe. Kasi ito pala siya. Yung corona na deserve mo. Yung Drag Race Philippines Season 3. Yung pala yun. Kung mag-test drive lang yung Queen of the Universe, parang pinatikim lang sa'yo siguro ng universe at yung Lord na, o diba kaya mo? O diba? Siguro gano'n, no? Tapos, yeah. Basta, yung, alam mo na to ha, alam mo to. Hanggang ngayon, pinakahawakan ko na rin yung panaginip mo. Nababa sa ating dalawa. Kakatuluyan kayo. Charing. Naniniwala na naman ako na magyayari yun. Naniniwala na ako magyayari yun. Basta, okay. Happy birthday. And congratulations. I'm so happy and I'm super duper proud of you. Mahal ka sa sis. Okay. Sige, nakakatayo. Hi, Maxi. Just want to say na Parang may ongover pa. proud ako sa'yo. Alam mo yan na sinabi ko nga sa'yo, di ba, na nung natanggal ako na ang ina mo, bakla, wala na ako dito. Kapag naipanalo mo to, parang nanalo na rin ako. And binigay mo sa akin yun. So, dahil nanalo ka, panalo na rin ako. At naipanalo natin ang Uber ulit. Huwag na kayo magalit dyan mga ano ha. Sadyang ganun lang talaga. Pero ayun, kidding aside, I'm so proud of you, Maxi. Proud ako na pinakita mo yung pagiging mature mo. Grabe, sobrang mature mo na. And you deserve the crown because sobrang cleanly mo and mapagbigay. And I love you for that. So, proud ako sa iyo, Maxi. Deserve mo talaga yung corona. I love you and I will be forever your ate. I love you, Ate Ben. Hello, Maxi. How are you? Hi. I just want to say that I'm so proud of you. For real talaga. When I found out that you won, nandun kami sa gilid ng presyo sila Marina and Linyas. And sobrang naiiyak ako kasi finally, after years of your hard work, hindi ka nagmadali, hindi ka nagpumilit. Hinintay mo yung perfect timing for you and I'm happy na nangyari na siya ngayon. So masaya ako para sa'yo. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa kapatid mo, sa pamilya mo, and sa mga pangarap mo. So I hope you wear your crown with pride. You wear your crown with more hard work, with more perseverance to prove yourself to the world. Kasi kahit nanalo ka, this is just the beginning of the rest of your life as well. So I'm excited to see you grow and learn more and share what you have to share to the world. So I hope to see you soon all the time and keep striving, keep working hard. I love you. I'm proud of you. Ay! Congrats sa'yo. Siyempre sabi namin sa'yo na ang corona. Inuwi mo na ang corona sa San Andres, Bukid, Manila. Sana Para lasing pa eh. And ito, Buti may time ka. Pensado tayo, di ba? Tuloy mo, congrats sa'yo ba? And happy birthday ulit. Happy. I love you. Hi Twinnie! Happy birthday and congratulations again for winning the crown, and we all know that deserve mo yun. So Besties will always support you and we got your back. Bomba na! Yeah! Hi, sis! Congratulations on winning Drag Race Season 3. Ayan. Alam namin deserve mo yan and kita-kita namin yung hard work mo. And we miss you and we love you. This moment even in flesh. Congratulations for winning the Drag Race Philippines Season 3. Ano may And pa? enjoy the moment, and this is your best birthday gift ever. The universe has spoken. You get a crown for Season 3 and I'm so proud of you. And I can't wait what's more
in the back for you and enjoy the moment. Enjoy the crown and France, my queen. I'm so proud of you. And what? Season 1, Precious Paula Nicole. Season 3, Maxi Anderson. I'm the proudest. Everybody, hi in the Philippines. My name is Mo Diva. Everybody enjoy the show. Bye! I love you, ma! Ay, ang daming tao! Masarap mo! Yeah. So just so you know, I just feel... Ako si Angel Lalang Jr. na po Maxi. Ako po yung napapasalamat sa mga taong na-expire niya, at yung mga taong nanawa sa kanyang kalandihan. Maraming salamat po sa inyo sa mga tumulong at suporta sa aking anak. Ganoon din po sa God Race Philippines, sa Iligan. Ako po yung napapasalamat sa pagkapanalo po ng aking anak, si Maxi. Hindi po dahil sa inyo, siguro wala si Maxi sa kinalalagay na ngayon. Saan naman po patuloy po siyang suportahan sa kanyang invitasyon o compilation. Naway po kayo magsawa sa kanya. At ganoon din po sa anak ko. Anak, salamat ako sa Diyos at sa iyo. Naway tatapad mo na yung araw mo. Sa tagal-tagal na panahon. Magsimula pa nung ikaw ay kumukoles sa amateur. Alam mo naman na ako na ang laging kasama. Ang nasa ngayon, ako pa rin kasama mo. Kaya anak, kung bago, sana kung patuloy mo yung galing kabaitan mo at naway sirangin ka pa at nanalayan kay Lord na naway sana may pagpatuloy mo yung hangarin sa buhay. Na ganun din sa iyong kapatid na alalayan mo na lang siya. At kami naman ng buong pamilya mo, nandito lang para sa iyo. Sana anak, huwag kang magbago. Nagpapasalamat po ako sa mga kaibigan mo at sa bumubuo po ng Drag Race Philippines. Kung di po dahil dyan, hindi po makikilala yung ating anak. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay po tayo ka. Thank you, Tatay Bobo. I love you pa. I love you. I love you so much. Grabe, ang dami nagmamahal sa'yo, Maxi. At ako umiyak naman para sa akin yung mensahe. Maxi, ano ba ang gusto mong ibigay na mensahe sa mga tao na nagpahatid sa'yo ng napakasarap na mensahe? Napakasarap sa puso ng mga mensahe. Yes. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo at nung umpisa pa lang, ng pagkakaibigan natin, naniwala na kayo sa talento ko. Thank you kasi lagi kayo nandyan for me. Siyempre sa magulang ko, sa inyo ma, hindi naman ako matututo kung hindi nyo ako pinangaralan, kung hindi nyo pinakita sa akin kung ano talagang realidad ng buhay. Pangako ko na lagi kong gagabayan si Angel at mga kapatid ko. Yes. Madami pa bang iiyak? Pag may corona ba, dapat laging umiyak? Yes! Yan ang kapalit ng corona. Magiging kang iyakin. At syempre kay Tatay Bubo, tanong mensahe mo kay Tatay Bubo. Lagi kong pinapangako sa iyo na hanggat makakaya ko, hanggat umihinga pa ako, bibigyan ko ng magandang buhay yung pamilya natin. Tutulungan ko kayo. Lagi kong gagabayan yung mga kapatid ko para magkaroon sila ng magandang buhay at matupad nila yung pangarap nila. At sa mga kaibigan ko na lagi naniniwala sa akin simula pa nung una, mahal na mahal ko kayo kahit may corona na ako or saan man ako mapadpad. Pangako ko sa inyo, hindi lalaki yung ulo ko. Papalakihin ko lang yung corona ko. Yes. At sa lahat ng mga fans, sa lahat ng mga supporters ng Drag Race Philippines, sa mga fans ko, Maxi Babies, thank you so much. Sana hindi kayo magsabang mahalin ako kasi hindi ako magsasawa na pasayahin kayo at mahalin kayo. Yes!
So habang umiyak si Maxi, special shoutout muli sa mga pasaway na bashers at bonus ng ating mga queens. Lagi po nating iisipin ang mental health ng isa't isa, okay? Kaya huwag na kayo maging harsh. Ano ba masasabi mo sa mga bashers, Maxi? Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Anong sinasabi na sa'yo? Pagtapos kong umiyak talaga to, sasabihin ko sa inyo to. Halika dito. I-zoom in mo yung camera sa mukha ko. Charing lang. Kung kumikita kayo sa pagbabash nyo, go. Kung nakakatulong yan sa pamilya nyo, go. Pero lagi natin tatandaan na lahat tayong mga tao ay may emosyon, may problema sa buhay. Sana as kapwa, magkaroon tayo ng respeto at magmahalan tayo. Nagigera na nga sa ibang bansa, pati ba naman dito sa Pilipinas, magigera pa rin tayo sa social world. Di ba dapat love, love, love lang? It's more fun in the Philippines, di ba? Kaya magmahalan lang tayo. I love you guys. Hindi pa huli ang lahat, magbago na kayo. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para magbago. 5, 4, 3, 2, 1. Bago ka na. Bago na yan, ha? Pabis mo sa akin, bago na yan. Hindi ka na basho, ha? Kaya naman, Maxi, maraming salamat sa pagsama sa amin today sa Inspaction. Thank you, ma'am. Congratulations for winning the crown of the best season yet. Thank you. Always remember, isa ka ng Ru Girl at isa kang winner. Yeah. Ang inabang sabihin nun. Welcome to the sisterhood and welcome to the Hall of Fame. Ay! Hindi naman the sister, at the Hall of Fame. Once again, our newest Drag Race Philippines superstar, Maxi! Palakpakan natin si Maxi! Nakaka-pro! So, Maxi, naiyak na lang. May final message ka ba sa WhatsApp? Ako yung naiiyak for you. Oh, alam mo, marami na ako nasabi sa mga followers ko, sa mga supporters ko. Gusto ko mag-message sa'yo. Hindi ka naman to episode. Pero show mo to, and I'm so proud. Simula nung nag-umpisa ako sa OBAR, you are very helpful and genuine to me. Salamat sa lahat ng pagmamahal mo for me. Sobra ako na-inspired, sobra niyo ako na-inspired para maging ganito ako ngayon. And mahal kita. Sana hindi ka magbago sa akin kahit may corona na ako. Siyempre magbabago na ako, may corona ka na eh. Hindi ako naman, gusto ko na mag-message sa'yo, Maxi. Ako po, gusto ko pong malaman ninyo na nakita ko yung lowest point ni Maxi. Yes. Andun kami ni Jolly for you. And kaya, pag nakikita kita na nasa stage, nakita kita kasi sa isang lugar na sobrang baba. Alam mo yun? I was there. At kaya pag nakikita kitang masaya, sabi ko, masaya na rin ako. Kasi alam kong mabuti kang tao. May mga pagkakamali kang nagawa. Pero hindi naman yun magiging rason para i-judge ka ng mundo. At totoo kasing magaling ka. At totoong mabait ka. Kaya deserve mo yan. Thank you, I love you. Ikaw rin, huwag ka magbabago. Hindi ako magbabago. Ba't tayo nag-iiyak? Hindi mayaman lang tayo ba? Ayun ang pagbabago. Yes! Thank you once more po sa Absolute for sponsoring this episode. Kakaiyak ka na dito. Maraming salamat po sa mga tumutok at sumubaybay sa Inspaction throughout the season. This is your Inspector for the last time with a precious heart, Precious Ponicle, and see you sa next season dito lang sa Inspaction! Woo! Yeah! Ikaw, Bukit. Sa'yo talaga yan. Sa'yo talaga to. Sa'yo talaga to. Nahulog siya sa iba. Sa'yo talaga yan. Oh my God. Palakpakan natin si Maxi. Grabe.